Mabigatan po. So ngayon pong umaga, ito ang ating tatalakayin. At according to David Barrett, the total world population as of 1989 was 5 billion. More than 5 billion. Ano po? At in the year 2000, the total world population was more than 6 billion. Today, the total world population is more than 7 billion. Ano po? So, aywan po next year, ano po? Pero yan po yung sinasabi ng statistic ngayon tungkol sa population explosion, ano po? So, the total number of Christians today are 2.1 billion. So, konti, ano po? Pero, yan po ay hindi masyadong tawag dito. Kasama po lahat yan. Ano? Yung Protestant, Evangelical, Born Again, Pentecostal, kasama po yan lahat. So, ating pong susumahin, almost, ilan? Ang natitira? 4.9 billion. Still are lost. Ano po? So, mabigat yung ating haharapin at yung hinaharap po ng mga Christian churches today. Mabigat po ang hinaharap sa hamon ng 4.9 or 4.8 billion. Still, hindi pa ho, doon sa 4.9 billion, kalahati po nun, ay hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Ito ang mabigat. So mga kapatid, paano na sila kung hindi nila marinig ang tungkol kay Kristo? So almost 4.9 billion are still need to be born again. Mabigat. Are they really lost without Christ? Ano po? So tayo po yung manalangin bago po tayo magpatuloy. Aming masalamat po sa hamon ng inyong mga salita at sa hamon ng pagmisyon. Pinupuri ka namin, dinadakila dahil una, kami po ay inyong ginawang anak. At dahil dito kami po ay naligtas sa pamamagitan ng aming pagsampalataya kay Kristo. At sa pamamagitan din ng pagsampalataya na iyon, itinataw mo ang iyong katuwiran upang kami ay direktang makaugnay, makipag-ugnayan sa inyo. At higit sa lahat ay pinawi mo ang aming mga kasalanan. Sa gayon kami po ay meron ng katiyakan ng kaligtasan. Nagpapasalamat po kami dahil ang katotohanan ito ay hindi pwedeng maging sarili lamang namin. Kundi kailangan po ito ay maipahayag at marinig ng iba ayon po sa aming pong kakayanan at pamamaraan. Maraming salamat po sa inyong mga salita, O Banal na Espiritu, as we tackle your word, as we study your word, Father. We ask that you would illumine our minds, our hearts, our attitudes, and especially our direction, Father, especially concerning to the lost people. Maraming salamat po sa inyo, Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, are they really lost without Christ? Yan ang isa sa malaking tanong sa atin. So, ano kaya ang sagot? Yes. Malaking yes po ang sagot yan. Have you experienced the terror of being lost? Ako po'y nakaranas na yan sa amin dahil po yung aming lupa, dahil bago pa lang na naibibigay sa amin sa Calauag, Quezon, siyempre, excited kami kasi akala namin wala kaming mana eh. So, meron palang mana. Kasi yung tatay ko po, nung siya po ay magpastor, sabi ng lola ko, dahil ikaw ay nagpastor, wala kang mana. Ganun po kabigat yung kanyang deklarasyon. Dahil ikaw ay nagpastor, wala kang mana. Pero, kabaligtaran ang nangyari. Kami po yung pinakamalaking nagkaroon ng mana. Sa halip na 2.5 hectares, naging 5 hectares yung aming mana. At doon po, dahil excited ako, sabi ko, gusto kong maikot ito, 5 hektaryang yogan. At sa Quezon, alam niyo, magubat, maraming pasikot-sikot. Ako po ay naligaw. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako naroon. Wala akong mapa. Wala talaga. So, napasuot ako sa
sa lupa ng ibang tao. At pagkatapos napasuot ako doon sa pakatan, doon po sa malapit na sa tabing dagat. Naku, iba na ito. So, naghanap ako ng ng tao at napagtanungan na, bibihira lang po kasi ang bahay pa noon. So, napagtanungan ko, nako, lost ako, nawawala pala ako. At ang layo po, sumakay pa ako ng bangka para ako'y makarating lamang doon sa aming baryo. Kaya, na-experience ko, talagang kabang-kaba ko kasi hapon na gabi na. So, hindi ko malaman. At siguro, naka-experience po kayo na kayo ay mawala. 3 of 4 people have never heard with understanding the way of salvation. And even more tragic, half the people of the world cannot hear because there is no one near enough to tell them about salvation. So, ilan yun? 3 of 4 people have never heard with understanding the way of salvation. So, half of the people of the world, so yung 7.2 o sabihin na natin 3.5 billion, ay hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo na dahil walang nagsasabi sa kanila na mas malapit sa kanila. So, ito po yung tragic situation ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. People are lost without Christ. This is the place to begin when we think about mission. So when we think about mission, mahalaga po yung people are lost. Dapat yun po ay naandito muna sa ating kaisipan. We need to realize that people are lost without a personal relationship with Christ. Kanya po mag-i-start tayo sa ating kapitbahay o sa ating mga kapatid. So mag-start tayo sa ating mga kapatid. Sino ba yung wala pang relasyon sa aking mga kapatid kay Kristo? Sigurado po yun ay pupunta sa impyerno. Sino ba yung aking mga kaibigan, mga kabarkada, mga kakilala, mga kapitbahay na wala pang relasyon kay Kristo? Sigurado po yun ay pupunta sa impyerno. Sino ba yung aking anak? So, kung ating pong tatanggihan ng katotohanan ito, ating pong pinuputol ang ugat ng Christian mission. So, bagaman ang tao inilalang ng Diyos, perfect, and was very good. It was very good. Genesis 1:21. Pero siya ay nagkasala, at mula po noon, nahawahan tayo ni Adan ng kasalanang iyon, tayong lahat po ay nahiwalay sa Diyos. And God's evaluation. How many are lost in our world? So, sabi po ni Robertson McIlken, President of Columbia Biblical Seminary and Graduate School of Mission in Columbia, estimated that around 500 to 700 million were Christians around the world. And those who are lost were estimated 3.5 billion, or 9 of every 10 on earth are lost. So, merong 10, iisa lang ang ligtas. They are longing for salvation, but not finding it or trusting some other way to find meaning and hope. But are these people in the dark half of the world really lost? What of those who have never had a chance to hear the gospel? Paano, Pastor, yung hindi talaga nagkaroon ng chance na makarinig ang gospel? Paano yun? Are any of them lost, or are all of them lost? This is the big question na mahalaga na masettle po natin. Throughout the church history, there have been those who teach that none will finally lost. Meron pong paniniwala sa kasaysayan ng iglesia na nagtuturo na walang mapapahamak. At yun po ay yung tinatawag na old universalism. They thought that all ultimately will be saved because God is good. God is love. This was the position of the Universalist Church. So meron pong Universalist Church. Ang position po nila, lahat ay maliligtas. So lahat po ay anak ng Diyos, lahat ay nilikha ng Diyos,
at dahil ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao, ay hindi niya pwedeng padala yun sa impyerno. Ano po? Lahat ay maliligtas. So, another one. The problem of this teaching, it undermines belief in the atonement death of Christ. For if all sin will ultimately be overlooked by a gracious deity, Christ never should have died. It was surely the greatest error in history, if not actually criminal on the part of God, for allowing it to happen. So, mga kapatid, yung pong katuruan yan ng universalism ay hindi po nagpapahalaga sa kamatayan ng Panginoong Hesus. So, kung para sa kanila, kung talagang walang halaga, walang epekto yung kamatayan ni Jesus, kung talagang hindi yun makapagliligtas, ay ito po yung pinakamalaking kriminal na ginawa ng Diyos. Ang anak niya mismo ay pinatay. See? So, yan po yung proposition dito. It was the greatest error in history, yung kamatayan ni Hesus Kristo. Kung talagang ililigtas lahat ng Diyos ang lahat ng tao. Ano po? Another teaching of the New Universalism. Meron po silang bagong teaching ngayon. It was Trinitarian. So Universalism po is Trinitarian. For them, Christ did die for sinners. And all will ultimately be saved on the basis of Christ's provision. So kabaligtaran naman ito. Ano? Sabi ito sa una ay walang mapapahamak. Dito naman ay lahat ay maliligtas dahil lahat ay yung kamatayan ni Kristo ay para sa lahat. Yan. So, kabaligtaran po. Another one. All will be saved because God is all powerful. His purposes will be accomplished and His purposes redemption. He purposes redemption. Kaya nga nagparito si Kristo ay para magligtas. Kaya lahat ng tao maliligtas. At si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao, kaya lahat ng tao ay maliligtas. Yan po yung kanilang proposition. Ano po? The problem of this position, if all will be saved eventually, for whatever reason, preaching the gospel is not really necessary. So wala na po sanang preaching of the gospel. Kung talagang ang tao ay ililigtas ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo, sana wala ng preaching of the gospel. Why did Christ make this the primary mission of the church? If all will ultimately find acceptance with God or without the gospel. Ano po? So Christ clearly taught of an eternal hell. Maliwanag po yan. And He clearly taught that the majority are on the road that leads to destruction. So, maliwanag po yan sa Bible na si Jesus, ang Diyos po ay merong nakalaan doon sa mga taong lost, doon sa mga taong hindi at ayaw makinig sa Ebanghelyo. So mga kapatid, people are lost without Christ. Mahalaga po nating makita ito mga kapatid. God's evaluation of mankind, therefore, is under sin. Ano po? Romans 3:9, none are righteous, all have sinned before God. So, equally terrifying and more common is the feeling of being hopelessly entangled or trapped in a frustrating personal condition or circumstance like alcoholism, cancer, divorce. So yung mga tao po ay hopelessly, wala po silang talagang nangyayari sa kanilang ginagawa. At higit po sa lahat, ang pinakamahirap na sitwasyon, yung mga taong hiwalay kay Kristo, ano na nga sila sa alcohol, addict na nga sila, may cancer pa sila, those people who are divorced, those people who are rejected, those people who are alone, at ang feeling talaga nila, pero lost pa rin sila. Nakakasaklap, masaklap po yung pangyayari. Kung meron pang mga taong ganito ang sitwasyon. May cancer na nga, hirap na nga,
Disabled na nga, pero lost pa rin. Ano po ang mangyayari, mga kapatid? So, feeling alone, feeling lost. The Bible uses the word lost to describe an even more terrible condition. Those who are away from the Father's house and haven't found the way back to Him are lost. So, napakasakla pa na po ng pangyayari nito. Okay? So, God's evaluation of mankind, therefore, is under sin. Romans 3:9, none are righteous. Romans 3:10, all have sinned. Romans 3:21. So, ano pa? All stand under the judgment of death. Romans 6:23, and their final destiny is the lake of fire. So, Revelation chapter 20, verse 14 and 15. That is why when Jesus saw the crowds of people, He was moved with compassion. He saw them as a sheep without a shepherd, helpless and hopeless. Ano po? So mga kapatid, masakit na katotohanan ito. Ano po? It is uncomfortable truths. Pero ito ang sabi ng salita ng Diyos. Wala po tayong magagawa dyan. Ano? Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kanya po, there are 3 responses. Ano po? Meron pong 3 tugon na pwedeng itugon natin. Kung makita natin ang tao ay lost. Number 1 is denial. Ano po? Yung mga taong, ay, wala akong pakialam dyan. That's not my business. Denial. Number 2, affirmative but no action. Oo nga eh. Pero wala akong magawa eh. So, unahin ko muna ito kasi ito ang mahalaga sa akin eh. So, there are people who are affirmative when it comes to the lost people, but hindi sila makagawa, hindi sila maka-action dahil, una, maybe wala silang alam. Ano po? Maybe hindi nila alam kung paano magsalita. Maybe hindi nila alam kung paano mag-share ng kanilang kaligtasan. At yung number 3 is involvement. Ano po? So mga kapatid, yan po yung katotohanan na pwede nating maging tugon. Denial, affirmative, but no action, or involvement. Meron pong sakit na apasiya. Ano po? Alam niyo po yung apasiya? Apasiya is a loss of the ability to speak. Ano? Yung hindi po makapagsalita. A condition that results when the message from the brain cannot get to the tongue. Ano po? Yun po yung apasiya. Because of an injury or illness. So meron pong sakit na apasiya. Yung pong naandito sa isip, gustong-gusto niyang sabihin sa salita, pero hindi niya masabi kasi meron po siyang sakit na apasiya. Ano po? Marami pong mga Kristiyano merong sakit na ganito. Alam nila na si Kristo lamang ang paraan para maligtas ang isang tao. Nandito na po yan eh. Pero hindi siya lumabas dito. Nakalimutan ko kayo, sakit na ito. They know Jesus Christ, but they never speak. Ano po? They are familiar with God's plan. Ano po? With salvation. Oh? But they never tell it to others. Even to the nearest people na naandun sa kanila. So mga kapatid, mahirap itong sakit na ito. Ano? At ang makapagpapagaling lamang ito ay si Jesus Cristo. Mga kapatid, we must keep the message of the gospel flowing to those around us who need it. Especially, kailangan marinig nila. Mga kapatid, ang sakit na apasiya sa ating buhay, sana ay mawala na. Ano? Gumaling. Oh? Sa ating buhay, mahalaga na madaldal tayo. Pero madaldal para kay Kristo. Yan. Ano? So, mga kapatid, I hope yung sakit na ito ay ito kasi yung hadlang sa ating pagmimisyon. We know about Christ, we know about God's plan of salvation, but we never speak it out. Ano po? Number 2, what do we expect when we involve? Of course, the
ang ating pong gagawin ay involvement. Ano? Now, what do we expect when we involve? Maliwanag po yung pangako sa Matthew, mga kapatid. Matthew 28:18 to 20. Maliwanag po ang pangako doon. Verse 18, ang sinasabi po doon, siguro maganda tingnan po natin. Ano? Matthew 28. Okay, tingnan po natin sa Matthew 28. Itong verse na ito ay familiar, pero napakagandang balik-balikan dahil hindi ito pwedeng mawala kung ang tatalakay na yung misyon. Ano po? Lagi po itong sinasite mga talatang ito dahil ito po ang huling habilin ni Kristo Jesus, mag-misyon kayo. That's why, bago po siya umakyat sa langit, ay kanyang sinabihan ang kanyang mga alagad. Sa pinakahuli, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So dito mga kapatid, maliwanag yung sinasabi ni Jesus na meron po tayong assurance of His authority. Assurance of His authority. Verse 18. Sinasabi ito ni Jesus para angkinin po natin na when we have Jesus Christ, we have the authority. All authority has given to me in heaven and on earth. So mga kapatid, kahit nga mga diablo, mga masasamang espiritu, luluhod po yan sa inyo. Naranasan na po namin ito sa Mindoro. Talagang sumusuko sila sa amin. Kasi nung kami nagdidil doon ng masasamang espiritu, talagang sumusunod sila. Pag sinabi namin tahimik, tahimik. Tahimik lang sila. Pag sinabing alis dyan, alis dyan. Umaalis lang sila. Ganun po katindi ang authority natin. How much more sa mga tao. Mga kapatid, mahalaga po na makita natin ito. Yung authority natin bilang mga anak ng Diyos. Ano pa? Pangalawang expectation natin, obedience to His command. So ang gusto po ng Diyos sa kanyang mga anak ay masunurin. Actually, when you speak, you are not convicting the people about the gospel. It is the work of the Holy Spirit, mga kapatid. Ang kailangan mo lang gawin ay magsalita. Yung mag-convict ng tao, hindi mo yan trabaho. Ang tatrabaho niya na yung banal na espiritu. So pag ikaw ay nagsalita, yung banal na espiritu, kumikilos yung sa utak niya. Nagkakanvict yung sa utak niya, at sinasabi doon sa tao, uy, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang isip mo. So mga kapatid, tandaan po natin ito. Kaya po, hindi ako mahirap. Kasi sabi ko, trabaho ko lang ay magsalita. Magsalita. So, ang trabaho ng banal na espiritu, mag-convict, magbukas ng isip ng tao. Kanya po napakahalaga ng panalangin, bago po tayo sumunod sa kanyang command, Panginoon, sana, mangusap ka sa taong ito. Ano? Mga kapatid, mahalaga po ito. Na obedience to His command. At when we obey His command, we expect His blessings. Yun lang po yan, mga kapatid. Ano po? Okay, number 3. The promise of His presence. Verse 20. So, sabi po dito, I teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, I am with you always. Tingnan nyo, magsasalita na kayo. Ang Panginoong Jesucristo pa tumutulong sa inyo para magsalita. Oh? At yung inyong kausap, ang nagkakanvict doon ay yung banal na espiritu, hindi po kayo. Kaya kahit minsan pautal-utal kayo, kahit minsan hindi masyadong maliwanag yung inyong sinasabi, pero dahil na-convict yung tao ng banal na espiritu, magtatanggap po sila. A-accept po sila sa sinasabi nyo. Ano kaya nga po, kahit sila Pedro, sila Juan, uneducated because they spoke about Jesus. People are convicted. Ano po? Kahit sila uneducated, mga hindi nag-aral. Pero magsalita sila, 3,000 yung tumanggap sa Panginoon. Ang sunod ay 5,000. Ang sunod ay multitudes of people.
uneducated sila dahil sila po ay nagsalita at ang Panginoong Kristo ang tumulong sa kanila. Ang nag-convict doon sa mga taong 3,000, yung banal na Espiritu. Kanya po yung naka-record sa Acts sa mga gawa. Ano po? So, assurance of His promise. Ano po? Yun po ang ating makikita dito. Kaya, ang makikita po natin sa mga salita niya ay maliwanag. Na when we speak, yung tatay ko nga, hindi ko malimutan yun. Siyempre, nakapunta kami doon sa mga lugar na maraming NPA Kasi, naalala ko na sabi ng tatay ko, inarningan siya ng isang na doon mga NPA yan. Sabi ko, yung tatay ko nagsalita pa rin siya kahit gano'n. At alam niyo po, mula doon, hindi natakot siya. Nagsalita siya at from siguro mga 3, 4, tumanggap sa Panginoon. Ang kanya pong ini-explain lang ay mga mga chart. Pumunta po kayo sa bahay, nasa akin po yung mga chart ng tatay ko. Gusto ko i-revise yung Ang dami ng chart na yon. Yun lang kanyang nagkukwento lang po siya. Yung chart na yon ay maraming pictures, basta parang sa bata. Yung, di ba sa mga bata nagkukwento tayo, may mga pictures. Ang ginagawa ng tatay ko, nagkakaroon lang siya, kinikwento lang niya yung pictures. At makikita mo yung mga tao na makonvict at tumatanggap sa Panginoon. Ganun lang po kasimple yan. Kaya po mga kapatid, mahalaga na makita natin ito. The angels rejoicing when Christ's mission on earth had been completed. Actually mga kapatid, pag meron nga isang taong nakakilala sa Panginoon, ano sabi ko sa Bible? Libo-libong anghel ang nagsasaya. Ganyan po kahalaga yung isang tao sa Diyos. So mga kapatid, yung mga anghel, alam niyo po, they were eager to know who would have the privilege of proclaiming to the world about the good news. Eager po ang mga anghel. The angels were hoping themselves that they would be given a chance to share it. Kasi nalipad ang anghel kung saan niya napunta di ba? Pero wala po silang chance na mag-share. Hindi po sila pwede mag-share niya ng gospel. Sana sila na lang Kasi isang malakas ang boses nila. Isang, siyempre, naandyan ang anghel. Papakita, maraming mga tao maniniwala. Pero hindi sila po ang pinagkalooban niyang magsalita at mag-share. Tayo po mga kapatid. So, they were greatly disappointed and amazed when Jesus looked down to earth and pointed to the tiny group of followers, tiny group of people, na sila yung kanyang binigyan ng karapatang magsalita. Mga kapatid, disappointed po ang mga anghel. Sila po ay, kung saan gigil na. Pero hindi po sila binigyan ng chance, kahit katiting. Hindi po binigyan ng chance ng Diyos na mag-share ng gospel. Tayo lang. Ano mga kapatid, mahalaga po yung ating role. Ano po? I have given to them the commission to go into all the world. Yung po ang sabi ko na, preach the gospel. They have experienced the thrill of reality of redemption from sin. Kanya tayo po yung kanyang binigyan ng karapatan. Kasi tayo po ang nakaranas ng kaligtasan, tayo po yung nakaranas ng kalayaan sa kasalanan, tayo po yung nakaranas ng kagalakan, ng kaligtasan, tayo po nakaranas na. Kaya tayo po yung binigyan ng karapatan. So mga kapatid, ang mga anghel ay naghahangad na magkaroon sila ng pribilehiyong sabihin man lamang sa mundo ang tungkol kay Kristo. But they have not experienced the joy of forgiveness, the hope of glory. Kaya ibinigay po ito sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita at responsibilidad to proclaim Christ to the sinners, to the lost world. So, nasa atin na po yung pagpapasya.